Matindi ang gagawin ng administrasyon na ito, ha. Remember, ha, administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, finally, yan, mapapasigaw ka na lang ng finally, matatapos na po ang kalbaryo dyan po sa NAIA. Actually, isa sa worst airport ng buong mundo. Dahil ka-coffee, abay na-award na ka-coffee, nagkaroon na po ng kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ang developer nito, ang San Miguel ka-coffee. May-ari ng San Miguel, si Ramon Ang ka-coffee. Gagawin na nila, pagagandahin na po ang NAIA. Sasabihin nila, hindi mo si BBM ang gumawa niyan. Ano tawag mo dito? Public-Private Partnership, PPPP. Hindi magagawa ng pribado yan ng sila lang. Kailangan ng gobyerno dyan. At sa tingin ko, actually, di ko lang, no? Pagbabasa ka ng mga komento, isa ito sa best decisions na ginawa ng ating administrasyon. Kasi kung gobyerno na naman ang gagawa, pauwi na naman yan sa mga korupsyon. Historically, di ba? Ibig na ganito, halimbawa, ibig na 11 floor yung gawin, napupunta sa 2 palapag. Okay to, mas mabilis kumilos ang pribado. Pero public-private partnership ito, ha, PPPP ito. Hindi ibig sabihin na binenta na natin ang NAIA sa pribadong sektor. May number of years lang yan na sila ang mag-ooperate or depende po sa napagkasunduan na naka-enumerate yan doon sa terms of reference, no, dito sa mga agreement. Dito sa agreement na ito sa pagitan po ng grupo ni Ramon Ang at ng gobyerno ng Pilipinas. Malaki ang improvement ka-coffee na inaasahan natin. Mamaya isa-isahin natin yan. Investment in our future. Marcos signed 170 billion pesos deal with SMC-led group for NAIA Rehab. Napakalaki nito, ha. 170 billion pesos. At ang maganda rito, marami magkakatrabaho ka-coffee. Kasi infra project na naman ito, para sa ekonomiya, di ba? The 170.6 billion public-private partnership, yan, PPP po yan, ha. Kaya sa mga nagsasabing walang papel ang gobyerno, silang kinatawa ng public. Meron pa rin. Half pa rin sila dyan. 50% pa rin dyan. PPP Modernization Agreement for the Rehabilitation of the Ninoy Aquino International Airport na napabayaan sa mahabang panahon. Tinuturing po ito na isang investment in our future, sabi ni President Marcos. This undertaking, sabi ni PBBM, is not just about revenues that will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport, and in many ways, it is an investment in our future. Marcos said, ngayong araw po ng Lunes, matapos siya pong saksihan ng signing ceremony dyan po sa Malacanang para sa pinakamalaking solicited PPP project under his administration. Landmark project ito, The President also noted that the modernization of NAIA will not only lead to additional revenue for the government, but will also provide convenience to passengers by increasing the facility's current passenger capacity from 35 million a year to 62 million annually. O biruin mo, di ba? Ang daming delayed flights, ang daming canceled flights, maraming problema sa airport natin Once na maging operational na ito, madodoble po yung capacity nito. Kung sa loob lang na isang taon, 35 million na pasahero lang ang kayang i-accommodate ng airport na ito, aabot po yan ng 62 million. Magiging mabilis na ka-coffee yung pag-alis ng mga aeroplano. Mas magiging efficient na yung operations nito. Pabor yan sa mga passengers, no? He also called on the consortium to fulfill its commitment to this PPP project. The agreement na pinirmahan po ni DOTR Secretary Jaime Bautista, the Manila International Airport Authority General Manager Eric Inis, and San Miguel Corporation President and CEO si Ramon Ang, initially covers 15 years and could be extended by 10 years. Ito yung agreement dyan 15 years lang muna, pero depende ka-coffee sa merit, pwede po yan extend pa ng karagdagang 10 taon. So pwede hanggang 25 years itong agreement na ito. The consortium is composed of San Miguel Holdings Corporation, RMM Asia Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated, at ang Incheon International Airport. Korea ito, It bagged the contract to rehabilitate. I-ooperate po nila. Ito yung coverage ng kontrata, Pagpapaganda, rehabilitation. Sila din po ang mag-ooperate at mag-maintain ang country's main gateway by offering the biggest revenue share of 82.16% to the government. O biruin mo, 82% po ng kikitain ng revenue mapupunta sa gobyerno.
ilan na lang yan, 18% na lang ang mapupunta dito sa operator. In this case, ito kay grupo ni Ramon. Pero biruin mo ka-coffee ang usapan dito, bilyones ang usapan dito. Kunin mo lang yung 18% dyan. Malaking bagay na yan. Win-win solution yan. Siyempre, negosyante rin yan Ramon siyempre, nag-invest ka, kailangan mo rin mabawi yan, di ba? Sasabihin nila, may kumita na naman dyan. Definitely, may kikita talaga dyan. Negosyo yan Developer yan Papayag ka ba project, di ka kikita? Kikita ka rin dyan. May kumita talaga dyan. Ang maling kumita, yung mga lagay-lagay, yan ang maling kumita dyan. According to DOTR, once the NAIA modernization is complete, its runway capacity will increase by at least 48 air traffic movements at the peak hourly rate. 48 kasi alam ko ngayon kalahati lang yan 24 lang per hour na aeroplano ang napapaalis mo dyan, napapaalis yung napapababa. Additionally, the project is expected to generate 900 billion of earnings for the national government, or a total of 36 billion pesos annually throughout its full 25-year concession agreement. Ang laking bagay nito 900 billion ang kikitain ng gobyerno kada taon dito sa operasyon na ito. Kitang-kita pa rin tayo dyan. Sa loob ng 25 years po yan, assuming na extended na po yan. Marami pa pong nilalaman itong kasunduan na ito. Tika, share ko sa inyo ka-coffee. Nabasa ko lang ito kanina sa isa pong reporter ng GMA News, sinamarize nila kay Sir Joseph Morong. Sir, shoutout sa iyo, friend ko to sa Facebook sa Sir. Sinare niya, sinamarize niya itong mga benepisyo, itong mga changes na mangyayari once po na maging operationalize o mag-operationalize o magkatotoo ka-coffee o mangyari itong mga napagkasunduan na yan. Malaking bagay po yan Ang dami pong changes na magaganap dyan. Kaya ko lang bahagya. Alright, sige. Kung nakikita nyo sa inyong screen, ka-coffee, ito yung mga expected na mga pagbabago sa NAIA sa oras po na mag-take effect na yung operations dito ng bagong leadership dyan sa NAIA o yung bagong operator natin. Mula kay Joseph Morong, sir, thank you dito. Number 1, ang Skyway, kasi covered yan, hindi lang airport ang pwedeng i-adjust mo dyan yung mga connecting problems kailangan ikabit mo rin dyan Parking, di ba? Parking space sa mga papasok na sasakyan, yung way papasok dyan sa airport. So kailangan mo rin i-adjust yan Ang mga magbabago, ito ang asahan ninyo ka-coffee, ito ang promises. Pero hopefully, promises kasi minsan ang promises, di ba? Minsan na hindi na-achieve, ito yung ideal, pero hanggang dito lang tayo. Pero at least kahit pa paano, ito yung dapat natin asahan. As of the moment, number 1, ang Skyway 3-lane bypass road from Magallanes going through NAIA X directly to NAIA Terminal 3 by March 2025. Next year na agad yan. Kasi alam ko sa kanila din yan yung NAIA Expressway, sa San Miguel din yan. Alam ko sila din ang nag-develop dyan hindi ba dali na di ba? Terminal 3 by March 2025. Travel is expected to be 10 minutes. Mabilis sa biyahe din. Kasi pangit nga naman, maganda yung operations mo sa loob ng airport, pero papasok naman ng airport, ang gulo, di ba? Sobrang traffic naman. Tama ito. At least lahat in-adjust nila. New 35 million capacity passenger terminal building at the Philippine Pavilion in 3 years' time. Ang bilis lang Usually, ang ganitong project, 5 to 10 years. Ito, 3 years lang. No existing NAIA terminals will be phased out. Yan walang matatanggal. Mananatili po yung mga terminals na yan. Walkalator, elevator access roads between terminals 1 and 2 and car parks and terminals. Magkakaroon din yan. Tama. Kasi actually, isa sa reklamo natin dyan, maligaw ka lang, Dumating ka dyan, terminal 1 ka, supposedly. Nagkamali ka, dapat nasa terminal 2 ka. Nang dinala ko doon ng taxi driver, ang hirap na. Sakay ka na naman, di ba? Kasi walang way para pumunta ka doon. Lakarin mo, dala mo yung mga bagahe mo. Haba ng biyahe mo dyan, di ba? Taxi ka na naman. Hassle, di ba? Pero hindi ka gaya sa ibang bansa, di ba? Pwede ka, sakay ka lang ng train dyan, di ba? Bilis ka naman makarating. Yan, magkakaroon po ng walkalator at elevated access roads between terminals 1 and 2 and car parks and terminals. New OFW lounge, yan bagong bukas ng mga lounge siya pero limitado pa, kakaunti pa lang Fixed electrical system, nako. Ito ang problema dyan yung mga electrical system diba, madalas, actually sinasabotahin may mga CCTV pala hindi gumagana dyan Ayusin po itong mga electrical system, itong air condition at palitan ng mga upuan. May mga surot. Ayan, replace chair, sobrang linis na yan tsaka sasadyain ko. Sobrang lamig yung air condition para naka-jacket tayong lahat. Para pag pumasok, para kunyari nasa abroad tayo, di ba? Sabi ni Ramon.
Joker dito si Ramon nga. Pero in fairness magandang performance ni Ramon nga, natutuwa sa kanyang presidente. Modernize na po yung mga x-ray machines. So yan, pag magpupuslit ng droga, mabilis na kayo ma-detect dyan. Para sa ibang bansa, no? I remember, nasa Italy ba yun? Nasa Italy kami, no? May dinidikit lang sa'yo na, parang patch lang siya. Parang ganito lang, kaprasong papel lang, parang cool fever. Parang wipes lang, dinikit lang sa'yo, tapos i-scan lang. Diba? Detect nila kung may COVID ka o kung ano. High-tech sobrang bilis, di ba? Employ QR code for boarding or check-in. Magandang bagay din yan. Computerized na. Pero syempre, para sa mga digitally challenged, syempre, kailangan pa rin ng assistance dyan. Decongest na iya in the long run with spillover to Bulacan Airport. Tama. Lipat na dyan sa Clark, no? Or ito, paano tinutukoy ditong Bulacan Airport, no? No need to rename the airport. Ito yung maganda dito. Ba't mo i-rename? Hayaan na natin yan. Actually, si BBM din mismo nagsabi niyan Hindi yan main issue pagpapalit ng pangalan. No need to rename the airport. Law has named the Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport noong 1987. Huwag na nating pakialaman yung mga pangalan-pangalan na yan kasi politika na. Marami nang magagalit dyan. Sige, tama. Respeto na natin yan. Sige, kung ano man yan ka-coffee, hayaan na natin yan. Pero kung maiisipan ng mga mambabatas ngayon na baguhin yan, why not? Di ba? Pwede nilang gawin yan. Pero as of the moment, working pa naman yan, in good condition pa, ika nga itong sitwasyon ngayon. So, okay pa yan. Ang tamay pa tayo dyan. Anyway, magandang balita ito Congratulations sa ating administrasyon In fairness sa inabahaba ng panahon ang tagal nakalimutan ka-coffee. Napabayaan. Tapos ngayon, marami pa ring bitter kasi hindi naman ang daw gobyerno ang kikilos dyan. Ano yun? Private partnership lang. Asa yung public dyan? Sino ba yung public, di ba? Anyway, mga bitter dyan, habang buhay kayo bitter. Maghintay na lang kayo ka-coffee matapos ang administrasyon na ito. Pero kami natutuwa ngayon dahil at least meron tayong ine-expect, no? May mga inaasahan tayo ng mga pagbabago sa ating administration, pagbabago sa transportation natin, at pagbabago, di ba, particular sa NAIA, itong mga subway natin, once na maging operational na mga bagay na ito, malaking bagay po yan sa Pilipinas. Sa future, ka-coffee, pakinabangan natin yan. Hopefully, mapakinabangan natin yan, di ba? Ricky Renzo, kaya pala piece of paper lang ay panalo natin sa West Philippine Sea kasi naibenta na pala ni Digong ang West Philippine Sea. Ayun lang. Tessie Cabane, hello ka-coffee, good evening. Nasa iyo panig namin. Thank you. Ma'am Tessie, kay Gloria Constantino, organic coffee tayo mga ka-coffee. Wow, si Ma'am Healthy Living. Thank you Ma'am, nakatutok kayo sa atin ngayon at nagkakape siya. Roslyn Afable, gandang gabi ka-coffee, watching from Hong Kong. Happy viewing. Nandiyan dyan po sa Hong Kong. Ang Mia nasa Bulacan. Hindi ko alam sa Bulacan, pero parang narinig ko na, parang di ba, parang hindi ko alam, parang narinig ko, in-stop muna yung operations dyan o kung ano man, construction ba, parang may narinig akong ganyan. Pero, Ramdor Dator, ibalik sa dating pangalan ng airport na yan, Manila International Airport, hindi na iya. Yan. Ramdor Dator, sabi po, wag po muna, no? Kasi politika, tama nga naman, may punto naman sila doon, kasi mag-divide na naman yan, at kailangan ng bagong batas, mas marami kailangan pagbigyan ng focus, no? Ang mga mababatas dyan. Bagong mukha, sabi ni Andres Bonifacio. Yan, maganda. Magandang gabi, from Takurong, dyan po sa Sultan Kudarat. Sir Glenn Lazado Videos, happy viewing po sa inyo. Kay Sonia Alberto, happy viewing po. Kay Ming Aquino Palacio, kay Matt Nicolas, at kay Alvin Tihada, shoutout po sa inyo. Nandiyan po sa Facebook. Kay Edita Obana Francisco, happy viewing po sa inyo. Ma'am Fina Tamayaw, good evening ka-coffee. Ayan, peace, love, unite, at sana mga politiko. Sabi ni Ma'am Lovelyn Loretta, no? Teka, nag-load lang, ma'am. Teka, ma'am, basahin ko yung comment mo dito, ma'am. Finally, no? Yan, sabi ni Ma'am Lovelyn Loretta, sabi ni PBBM sa interview, Manila International Airport. Pero officially, sige, huwag na natin palitan. Huwag muna ngayon, di ba? Doon muna tayo sa priority. Aurora Zamora, happy viewing po sa inyo. Kay Jomar Fernandez, mas malaking pagbabago sana kung tanggalin na si Sara sa DepEd. Uy, hintayin natin. Baka malapit na. Telma Aseret, mega love shoutout po ka-coffee. Hello sa inyo. Kay Odnalor Silasor, dapat pagbayaran ni Duterte ang mga ginawa niya sa West Philippine Sea. Dapat makapasok na ang ICC. Pero malinaw naman ka-coffee. Ang sinasabi ni PBBM dyan, walang jurisdiction ang ICC. So, alright, sige. Happy viewing sa lahat ng ka-coffee. Facebook, YouTube, thank you. Nasa Facebook, di pa naka-follow. Di pa
like or follow sa ating Facebook page, ang Ka-Coffee. Pasuyin na lang po, like and follow dyan. Kung nasa YouTube po kayo, click nyo lang po yung subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo, yung iba kapapasok pa lang, attendance check na lang po kayo. Like nyo na lang po itong video na yan, ang ating attendance, no? O sige, thank you so much sa mga sumama sa akin ngayon. Nakaka 45 minutes na rin po sa tayo, no? Good afternoon, everyone. Ingat po kayo, ha? Nasaan man po kayong lupalop ng daigdig, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po sa inyo, ha. Good night, everyone. Good evening. Good night, everyone. Thank you. Bye-bye. Ma'am Feli de la Cruz, bye-bye. Ma'am Gloria Constantino, goodbye. Ma'am Teresita Sarmiento, happy viewing po sa inyo.